Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging ganito ang buhay ko. At kung paano ako nahumaling sa driver na pinsan pa ng asawa ko. Dati, simple lang ang buhay namin. Masaya pa. Ako at si Junie. Kahit hindi siya perpektong asawa, ramdam ko naman na mahal niya ako. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, para bang unti-unti siyang lumalayo. Kahit na nasa iisang bubong lang kami. Magandang araw po, Miss Love, at sa lahat po ng nakikinig sa channel niyo. Gusto ko lamang pong i-share ang kwento ng aking buhay at pag-ibig dito po sa inyong programa. Ako nga po pala si Sheila, 29 anyos pa lamang, at 2 taon pa lang kaming kasal ni Junie. Mas matanda siya sa akin ng 9 na taon. Morena akong babae, pero matangkad. Maiksi ang buhok na may kulay blonde. Medyo maarte ako sa katawan, kaya naman alagang-alaga ko ang sarili ko. Para na rin kay Junie. Gusto ko ay hindi siya magsawa sa akin. Gusto ko palagi akong maganda sa paningin niya. Pero mukhang nagkamali ako. Dahil sa sobrang busy niya sa trabaho niya, unti-unting nawalan ng kulay ang pagsasama namin. Aalis ako bukas. May meeting ako sa Batangas. Sabi niya isang umaga. Nasa kama ako noon. Nakatingin lang sa kanya. Gaano katagal? 2 days lang, babalik din ako kaagad. Tumangulang ako. Kahit alam ko sa sarili kong hindi lang yun ang dahilan kung bakit lagi siyang wala. Kasi kahit nandito naman siya, parang wala rin akong kasama. Pagkaalis niya noon, bumalot agad ang katahimikan sa bahay. At doon ko lalong naramdaman ang bigat. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit walang dahilan. Siguro nasanay na lang ako na may inaasikaso kahit wala naman. Habang nagkakape ako sa may kusina, may narinig akong sasakyan sa labas. Si Jose, ang driver namin ni Junie, at pinsan din niya. Good morning, Mama. Bati niya nang pumasok ako sa garahe. Good morning din, Jose. Sagot ko na pilit ng umiti. Tahimik lamang na lalaki si Jose. Hindi ito madaldal at hindi rin pakialamero. Kahit magpinsan sila ng asawa ko, limitado ang bawat galaw niya sa bahay. Alam niya kung hanggang saan lamang siya. Mapagkakatiwalaan siya. Yun ang madalas sasabihin ni Junie tungkol sa kanya. Baka may pupuntahan po kayo ngayon? Tanong niya. Wala naman, baka mamaya na lang. Tumango siya. Sige ho. Simple lang naman ang usapan namin. Pero habang tumatagal napapansin ko siya na siya ang madalas kong kausap sa araw-araw. Lumipas pa nga ang ilang araw na wala si Junie. At sa mga araw na yon, si Jose ang naging kasakasama ko. Hindi man kami nag-uusap ng madalas, sapat na yung presensya niya para hindi ko maramdaman na mag-isa ko. Isang hapon, bigla kong napatanong. Siya nga pala, Jose. Matagal ka na bang driver ni Junie? Tanong ko. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Mga 7 taon na rin siguro. Anya. Matagal na rin pala, no? Oo, mula nung umalis yung driver niya noon, ako nang pumalit. Ganun ba? May asawa ka na hindi ba? Napatingin siya sa rearview mirror. Nagtagpo ang mga mata namin saglit bago siya umiwas. Oo, meron na. Pero nasa probinsya. Maikling sagot niya. Sorry kung marami akong tanong. Curious lang. Ngayon lang rin kasi tayo nakakapag-usap ng ganito eh. Okay lang po, ma'am. Sabi niya. Tahimik ulit pagkatapos nun, pero may kakaibang pakiramdam na naiwan. Para bang may gusto pa akong itanong na hindi ko alam kung ano. Dumating yung araw na umuwi si Junie. Pero imbis na sumaya ako, parang wala lang. Pagod na pagod siya nung dumating siya at agad siyang dumiretso sa kwarto tapos natulog. Ni hindi man lang ako kinumusta o nakipagkwentuhan man lang. Wala na yung dati, yung lambingan,
yung halik kapag dumarating siya. "Miss na kita," sabi ko nung lumapit ako sa kanya at yumakap habang nakahiga na siya. "Pagod ako, Sheila, ano ka ba? Bukas na lang, okay?" Sagot niya, sabay tumalikod. At doon ko naramdaman na para bang ako na lang yatang kumakapit sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. May dinner party si Junie kasama ang mga kaibigan niya. Sinama niya ako doon. Hindi ko naman talaga gusto pero sumama na ako. At doon nagsimula ang lahat. "Drink ka naman, Sheila." Pilit ng isang kaibigan niya habang inaabutan ako ng isang baso. "Konti lang ha," sagot ko na nahihiya. Hanggang sa naging 1, 2, 3, 4 na tagay at dumami pa ng dumami. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan na naparami na pala ang mga naiinom ko. Naging magaan naman ang pakiramdam ko. Para bang saglit na nawala ang bigat sa dibdib ko. Nakikitawa ako, nakikipagkwentuhan sa mga asawa ng kaibigan niya. Pero si Junie, nasa kabilang mesa, abala sa mga kausap at hindi man lang ako nilapitan. "Uwi na tayo, Han," sabi ko sa kanya na medyo hilo na. "Mauna ka na, Sheila. May pinag-uusapan pa kami dito." Sagot niya na hindi man lang ako tinitingnan. Natigilan ako noon. Paano ko uuwi? "Si Jose na bahala sa'yo. Nandyan lang yun sa labas, hanapin mo na lang." Hindi ko alam kung maiinis ako noon o masasaktan. Pero sa kalisingan ko, wala na akong lakas pang makipagtalo sa kanya. Lumabas ako noon. Medyo pasuray-suray na ang lakad. At doon ko siya nakita. Si Jose na nakatayo sa tabi ng kotse at tahimik na naghihintay. Doon ko siya pinagmasdan kahit na sandali lang. Actually, mas gwapo pa nga si Jose kumpara sa asawa ko. Mas maganda pa nga ang katawan. Malaki ang braso, malaki ang dibdib, matangkad din at moreno. "Ma'am, okay lang kayo?" Tanong niya habang lumalapit. Uwi na tayo," sagot ko na halos pabulong. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Dahan-dahan naman akong sumakay. Sumunod siya sa driver's seat, tsaka pinaandar na ang sasakyan. Tahimik lang ang naging biyahe, pero sa loob ko magulo. "Jose?" Tawag ko habang nakasandal ako sa upuan. "Yes, ma'am." "Sa tingin mo, mali ba ako?" Hindi siya agad sumagot. "Mali saan?" Tanong niya na para bang naguguluhan. Sa pakiramdam na para bang hindi na ako mahal ng asawa ko. Saglit na katahimikan ang namayani. "Hindi ko po alam, ma'am." Maingat yung sagot. "Pero hindi po kayong mali kung nasasaktan na kayo." Napapikit ako. Ang sakit eh. Hindi ko na napigilan noon at may luha ng pumatak sa mga mata ko. Huminto ang sasakyan sa gilid. "Ma'am, sandali lang ho. Ihinto ko muna," sabi niya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at lumipat siya sa likod. "Okay lang po ba kayo?" Tanong niya nang mas malapit na. Minulat ko ang mga mata ko at nakita ko siya. Malapit, nakayuko at nakatingin sa akin. At tumasandaling yon, Miss Love, hindi ko po alam kung bakit. Sa panlalabo ng paningin ko, ibang muka ang nasa isip ko. Ang muka ng asawa ko. "Junie?" Mahina ko pang bulong noon. Pero hindi siya kumibo. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na eksena ng malinaw. Ang alam ko lang noon, hinalikan ko siya. Hanggang sa tumugon din siya. At ang halik na yon ay lumalim pa. Tuluyan siyang pumasok sa loob ng sasakyan at doon ay bumigay kaming dalawa. Pumayag akong angkinin niya. "Oo, Miss Love." Aaminin ko po. Nag-enjoy ako habang inaangkin niya ako. At hindi ko ikakaila na di hamak na mas may ibubuga siya kumpara kay Junie.
At doon may nangyari sa loob ng sasakyan na hindi ko inaasahan. O baka ayaw ko lang din aminin sa sarili ko dahil gusto ko rin. Kinabukasan nga, nagising na ako sa sarili kong kama. Masakit na masakit ang ulo ko, mabigat ang katawan ko, at higit sa lahat, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pagbangon ko, nakita ko si Junie sa tabi ko. "Anong oras ka na nakauwi kagabi?" Tanong niya. Natigilan ako noon. "Teka, hindi mo ba ako hinatid?" Sagot ko. "Hindi, naiwan pa nga ako dun, hindi ba? Bakit?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kung hindi siya, sino bang naghatid? At doon ko naalala. Ang sasakyan, ang boses, ang kamay niya, at ang pangalan na paulit-ulit kong tinatawag kagabi. Habang nadadarang sa sarap, si Jose. Napahawak ako nun sa dibdib ko. Hindi pwedeng. Pero kahit pilitin kong itanggi, alam ko sa sarili ko na may nangyari sa aming dalawa. Hindi na ako makapag-isip ng maayos ng mga time na yon. Kahit katabi ko si Junie, hindi mapakali ang isip ko. Paulit-ulit bumabalik sa alaala ko yung nangyari sa loob ng sasakyan. Malabo man at putol-putol, pero sapat para maramdaman ko ang kasalanang nagawa ko. At ang sarap na hatid nun. At ang mas kinakatakot ko, Miss Love, hindi lang guilt ang nararamdaman ko. Dahil may kung anong init na hindi ko maipaliwanag. Init na para bang naibsan ni Jose. At ramdam ko pa rin ang bawat pangyayari. "May lakad ako mamaya, ha?" Sabi ni Junie habang nag-aalmusal kami. Saan?" Tanong ko na hindi makatingin sa kanya. "May meeting. Iatid ka na lang ni Jose kung may pupuntahan ka." Napatigil ako sandali. "Ganun ba? Sige." Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang pangalan ni Jose. Simula kagabi, hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko o kung dapat ko ba siyang kausapin. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ko siya makalimutan. "Ma'am, alis na po tayo." Boses niya mula sa labas ng pinto. Paalis kasi ako noon dahil may pupuntahan ako. Napapikit ako sandali bago lumabas. Pagkakita ko sa kanya, parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Normal lang naman siya, na para bang wala lang yung nangyari. "Good morning po." Bati niya na kalmado. Good morning din." Sagot ko na lang na nagkanda utal-utal pa. Sumakay ako sa likod ng sasakyan, pero hindi naman ako mapakali. Hindi ko alam kung dapat ko bang banggitin ang nangyari o magpanggap na wala lang yun, na hindi ko naaalala. Sa likod ng sasakyan, bigla ko na namang naalala ang lahat. Ang halikan namin, ang yakap. Tahimik ang naging biyahe, mas tahimik kaysa dati. Jose? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Yes, ma'am." Sagot niya agad. "Yung kagabi." Bigla siyang natahimik. Saglit na katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. "Pasensya na po, ma'am." Mahinang sabi niya. "Hindi ko sinasadya yun." Napahawak ako sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin hindi sinasadya? "Lasing po kayo. Akala niyo po si Sir ako." Hindi niya na tinuloy pa. Pero sapat na yun para maintindihan ko. Napapikit ako. "Kung ganun, bakit hindi mo ako pinigilan?" Mahina akong tanong. "Hindi ko rin ho alam." Sagot niya sa huli. "Alam kong mali yun." Pagkatapos nun, lalo pang bumigat ang katahimikan. Dapat dun na natapos ang lahat. Dapat dun pa lang, umiwas na ako. Pero hindi. Dahil habang tumatagal ang mga araw, lalo ko siyang napapansin. At tuwing naaalala ko ang gabing yon, hindi ko maiwasang hanapin siya. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong niya isang hapon habang nasa biyahe kami. Napatingin ako sa rear view mirror at tagtagpo ang mga mata namin doon. "Bakit mo na itanong?" "Parang hindi po kayo mapakali." Napabuntong hininga ko. May iniisip lang.
Gusto niyo po bang pag-usapan yan? Napangiti ako ng bahagya. At kailan ka pa naging ganyan, Jose? Bahagya siyang napangiti rin. Simula nung mapansin kong para bang wala kayong asawa. Natahimik ako. Tama siya. Jose, mahina akong tawag sa kanya. Po, masama ba akong tao? Masama ba akong babae? Bigla siyang napapreno ng bahagya. Hindi ho. Sigurado ka? Opo. Hindi mo masama ang taong naghahanap lang ng pagmamahal. Hindi ko napigilan ang sarili ko. E paano kung sa maling tao mo nahanap yon? Tanong ko na nanginginig ang boses. Tahimik ulit siya sandali. Hindi ko po alam kung mali. Pero alam ko pong totoo. Napapikit ako noon at doon ko naramdaman unti-unti na akong nahuhulog. Lumipas ang ilang araw na pilit kong nilalabanan ng sarili ko. Iniiwasan ko siya. Hindi na muna ako lumalabas. Pero kahit anong gawin ko, siya pa rin talaga ang nasa isip ko. Hanggang sa isang gabing wala na naman si Junie. Tahimik ang bahay na parang walang buhay. Hindi ko kinaya noon. Kaya naman tinawagan ko siya. Jose, mahina akong sabi nang sagutin niya. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Pwede bang pumunta ka dito? Saglit pa siyang natahimik. Ma'am, gabi na po. Alam ko. Pero, please. Ilang minuto lang, narinig ko na siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tama pa ba to. Pero hindi ko na kayang umatras pa. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya. Nakatingin lang sa akin. Okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko lamang siya. Jose, mahina akong tawag. Hindi ko na kaya. Ang alin ho? Ang iwasan ka. Ang hindi ka isipin. Napansin kong humigpit ang hawak niya. Ma'am, mali na po to. Alam ko, may asawa po kayo at may asawa rin ako. Alam ko rin. At pinsan pa ako ng asawa niyo. Jose, putol ko sa kanya. Lumapit ako ng isang hakbang. Pasensya ka na. Pero hindi ko alam kung bakit ikaw ang hinahanap ko, ng katawan ko. Tahimik siya at walang sagot. Pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Sabihin mo sa akin na wala kang nararamdaman. Hamon ko ng halos pabulong. Hindi siya sumagot. Sabihin mo at hahayaan na kita. Ilang segundo ang lumipas. Nagsalita siya. Hindi ko kayang sabihin yan. Mahina niyang sabi. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko na napigilan ng sarili ko at lumapit na ako sa kanya. Hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan naming dalawa. Jose, bulong ko. Kung mali man to, gusto ko pa ring maramdaman. At muling maranasan sa'yo ang nangyari sa atin sa sasakyan. Please, Jose, pasayahin mo ang tulad ko. Sa gabing yon, hindi ako umatras. At alam kong siya rin ay hindi na nakapagpigil pa. Maya-maya ay hinatak ko siya sa silid ko. At doon, muling nagtagpo ang mga labi namin. Sa isang iglap, pareho na kaming walang kahit na ano sa sarili. Kitang-kita ko nun, Miss Love, ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Pero sa bawat sandali na pinipili ko siya, may isang parte ng puso ko ang unti-unti nang nasisira. Dahil alam ko, hindi lang ito simpleng kasalanan. Ito ang simula ng isang bagay na pwede kaming tuluyang sirain. Matapos ang gabing iyon, parang may pader na tuluyang bumagsak sa pagitan namin ni Jose. Yung takot, yung hiya, at yung pagpipigil ay unti-unti nang nawala. Ang natira na lamang ay yung pakiramdam na siya na ang hinahanap ko. At doon na nagsimula, Miss Love, ang tuloy-tuloy na pagkakamali.
Isang umaga nga, kakalabas lang ni Junie ng bahay. May meeting ako buong araw ngayon. Late na ako makakauwi. Mauna ka nang matulog at kumain ha? Sabi niya habang nagmamadaling magbihis. Okay, mag-iingat ka. Sabi ko na kunwari ay may pakialam. Pero sa loob ko, meron akong ibang inaasahan. Pagkaalis niya, ilang oras pag lumipas, narinig ko na ang pagbalik ng sasakyan at ang mga yabag sa labas. Hindi ko na kailangang tumingin. Alam ko na kung sino yon. Pagbukas ko ng pinto, nandun si Jose. Kita sa mga mata niya ang kakaibang init na hindi ko na kayang itanggi. Ma'am, mahina niyang sabi. Hindi ko na siya pinatapos. Nahatid mo na ba? Sabi ko ng diretso. Oo, Sheila. Anya, at unang beses niyang binanggit ang pangalan ko ng walang ma'am. At doon pa lang, parang may kuryente nang dumaloy sa buong katawan ko. Jose, sabi ko nang mas mahina pa ang boses. Alam mo kung anong ibig sabihin nito, hindi ba? Hindi na siya sumagot. Ang ginawa niya ay lumapit na siya sa akin. Hanggang sa halos magkalapit na kaming dalawa. Sulitin na natin ang oras. Habang wala pa siya, bulong niya. At doon nawala na ang lahat ng natitira naming pag-aalinlangan. Hindi ko na maalala kung paano kami nagsimula. Kung sino bang unang lumapit noon. Ang alam ko lang, pareho kaming hindi lumaban. Sa sala at sa katahimikan ng bahay, doon namin piniling sirain ang lahat. Sheila, mahina niyang bulong sa tenga ko. Napapikit naman ako. Nauhumaling na ako sa'yo. Kahit na may asawa din ako, ikaw na ang hinahanap-hanap ko. Nang mga oras na yon, Miss Love, hindi ko na naririnig ang sarili kong konsensya. Hindi ko na naaalala si Junie. Ang nararamdaman ko lang ay yung presensya ni Jose. Yung paraan ng pagkakahawak niya ay ibang-iba. Matapos kami noon sa may sala, lumipat naman kami ng kusina. Wala na kaming pakialam ng mga oras na yon, basta magkasama kami. At ang bawat sulok ng bahay ang siyang naging saksi sa lihim naming pagkakasala. Pero hindi nga puro saya ang lahat. Dahil sa bawat sandali na pinipili ko siya, may kirot na kasunod. Paano kung malaman ni Junie? Tanong ko isang araw habang hinihingal pa kami. Hindi niya yan malalaman. Sagot ni Jose. Sigurado ka? Gagawin ko ang lahat, Sheila, para hindi siya makahalata. Napatingin ako nun sa kanya. Bakit mo ginagawa to, Jose? Hindi siya agad sumagot. Hanggang sa tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Dahil sa'yo. Dahil gusto ko rin yung nangyayari sa ating dalawa. Parehas tayong nakikinabang doon. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ka lang basta pagkakamali sa akin, Sheila. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil kung ano man to, hindi na to simpleng lihim lang. Lumipas pa nga ang mga araw hanggang sa naging linggo. At ang linggo ay naging buwan. Paulit-ulit ang nangyayari sa amin ni Jose. Sa tuwing wala si Junie, nandyan si Jose. Sa tuwing tahimik ang bahay, doon kami nagtatagpo. Akala ko makokontrol ko. Akala ko'y hawak ko ang sitwasyon. Pero nagkamali ako. Habang tumatagal, mas lalo akong nalulunod. Hanggang sa isang araw, muntik na kaming mahuli. Narinig namin ang sasakyan sa labas. Hindi iyon oras ng uwi ni Junie. Sheila, bulong ni Jose. Biglang naging tensyonado. Parang si Sir yun. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin niya. Bigla nang tumibok ng malakas ang puso ko. Anong gagawin natin? Tanong ko na nanginginig. Magbihis ka kaagad. Sagot niya ng mabilis. Nagmadali kaming dalawa. Naguguluhan at natataranta. Halos hindi ko na nga naisuot ng maayos ang damit ko. Narinig ko na ang pagbukas ng gate. Papunta na sa loob. Sa likod ako lalabas. Sabi ni Jose. Tumango lang ako. Hindi na ako makapagsalita.
Ilang segundo lang, nawala na siya at sakto namang bumukas ang pinto. "Sheila?" Boses ni Junie. Napatigil naman ako. Lumabas ako ng kwarto, pilit na kinakalma ang sarili. "Ang aga mo naman?" Tanong ko. "May nakalimutan lang ako." Sagot niya na nagmamadali. Tinitigan niya pa ako sandali. "Ayos ka lang ba?" Tanong niya. "Oo naman." Sagot ko kaagad. Hindi ko alam kung naniwala ba siya. Pero ilang minuto lang, umalis din siya ulit. Pagkasara ng pinto, napaupo ako at nanginginig. Ano bang ginagawa ko? Bulong ko sa sarili ko noon. Dapat doon pa lang tumigil na ako. Dapat doon pa lang natakot na ako. Pero hindi. Lalo sa kabila ng takot, may parte sa akin na naghahanap pa rin ng saya. Kay Jose. Dahil tama ang mga sinasabi nila, masarap talaga kapag bawal. Hanggang sa napansin ko na may kakaiba na. Madali na akong mapagod nitong mga nakaraan, nahihilo at kung minsan nasusuka. At habang tumatagal, mas lumalala. Hanggang sa isang umaga, hindi ko na kinaya. Pumasok ako sa banyo at doon, bigla akong napahawak sa lababo. Sunod-sunod, hindi ko na mapigilan. Napatingin ako sa sarili ko sa salamin, maputla at puno ng tanong ang aking mukha. Doon ako kinabahan. Dahan-dahan kong hinawakan ng tiyan ko na hindi pa naman nahalata. Pero may pakiramdam na ako na hindi ko maipaliwanag. Hindi pwede. Bulong ko. Pero kahit pilitin kong itanggi, alam ko na ang sagot. At ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung kanino. Kay Junie ba? O kay Jose? Napapikit ako, Miss Love, at doon ko tuluyang naramdaman ang takot. Habang nakatitig ako sa sarili ko sa salamin, hawak ang test na hindi ko na kailangang tingnan pa ng paulit-ulit. Alam ko na. Ito na yon. Buntis ako. At kasabay ng balitang yon, ang pinakamabigat na tanong sa buhay ko. Kanino naman? Jose, kailangan kitang makausap. Halos pabulong ang boses ko sa telepono. Nanginginig ako. Hindi ko alam kung sa takot ba o sa bigat ng sitwasyon. Nasaan ka ba? Tanong ko. Inutusan ako ng asawa mo. Pero pauwi na ako. Pamunta na ako dyan, hintayin mo na lang ako. Ilang minuto nga lang, dumating na siya. Pagbukas ko ng pinto, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Buntis ako. Parang tumigil ang mundo sa pagitan namin. Hindi siya agad nakapagsalita. Nakatingin lang siya sa akin, parang pinoproseso ang lahat. Sigurado ka? Tanong niya sa huli. Tumango ako. Sabay pakita ng pregnancy test. Napahawak siya sa ulo niya. Sheila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa tono niya noon. Takot, gulat o pagsisisi. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko na halos maiyak na. Tumingin siya sa akin ng malalim. Alam mo kung kanino yan? Tanong niya. Napapikit ako. Tinatanong pa ba yan? Mas lamang ang sayo, syempre. Sabi ko. Doon kami natahimik. Pareho naming alam ang ibig sabihin noon at pareho naming alam kung gaano kabigat yun. Pwede naman na. Panimula niya pero hindi niya tinuloy. Pwede na ano? Tanong ko. Napahinga siya ng malalim. Pwede naman nating sabihin sa asawa mo na sa kanya yan. Napatingin ako sa kanya at parang hindi makapaniwala. Ganun lang? Parang wala lang sayo? Hindi naman sa ganun lang. Pero isipin mo, hindi ba't may nangyari sa inyo nun? Nung dumating dito yung mga kaibigan niya. Di ba lasing siya nun? Anya, napaisip ako nun. Tama ka. May gabing ganun nga ang nangyari. Pero malinaw sa amin na mas madalas pa rin may mangyari sa aming dalawa. Hindi siya magtataka kung sakaling mabuntis ka. Dugtong pa ni Jose. At hindi rin masisira ang pamilya ninyo. Pero paano ka?
Tanong ko naman ng mahina. Paano yung anak natin kung sakaling sa'yo? Hindi ko na tinapos. Tumahimik siya. Kung akin man yan. Sabi niya sa huli, di kakayanin ko. Napaluha ako. Paano mo kakayanin? Basta, wag mo nang isipin yun. Kung gusto mo, mas pipiliin kong lumayo kaysa masira ang lahat. Sheila, tandaan mo. Parehas tayong may pamilya. Mas makakabuti kung ganun ang gawin natin. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko noon, Miss Love. Ganun na lang yon, sabi ko. Sheila. Mahina niyang tawag sa pangalan ko. Hindi natin pwedeng isipin ang mga sarili natin ngayon. Natahimik ako. Masakit oo, pero yun ang totoo. May asawa ako. May asawa ka. Dugtong niya. At kahit anong mangyari, mali na to simula pa lang. Tumango ako. Alam ko, Jose. Pero mahal kita. Hindi ko napigilang sabihin. Napapikit siya. Huwag mo nang dagdagan, Sheila. Doon ko naramdaman, Miss Love, na yun na ang dulo para sa aming dalawa. Sabihin mo sa asawa mo. Sabihin mo kay Junie na anak niya yan. Magpakatatag ka. Sabi pa nito. Tahimik akong tumango at sa mga sandaling yon tinanggap ko na ang desisyon. Kinagabihan dumating si Junie. Tahimik lang ako habang naghahapunan kami. Hindi ko alam kung paano sisimulan. May problema ba? Parang ang tahimik mo yata ngayon. Pagpansin niya. May sasabihin ako. Sagot ko. Napatigil siya sa pagkain. Ano yun? Huminga ako ng malalim. Buntis ako. Ilang segundo ang lumipas. Inihanda ako ng sarili ko sa galit niya, sa tanong niya. Pero wala. Akala ko magagalit siya. Dahil ayaw niya pang magkaanak kaming dalawa. Pero nagkamali ako. Talaga? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Tumango ako. Oo. Hindi na ako gumagamit ng pills nung may mangyari sa ating dalawa. At sa hindi ko inaasahan, ngumiti siya noon, Miss Love. Sigurado ka ba? Buntis ka? Tanong niya ulit na may saya sa boses. Oo. Bigla siyang tumayo, lumapit sa akin at niyakap ako. Salamat. Napatigil pa ako. Ano? Napatitig ako sa kanya. Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman ko. 'Di ba dati, ayaw mo pa? Kaya pinagtitake mo ko ng pills? Tanong ko. Napangiti naman siya. Iba na ngayon. Sagot niya. Siguro kasi ready na ako. May edad na rin naman ako. Parang may kung anong kumurot sa puso ko. At simula nun, Miss Love, nagbago siya. Mas maaga na siyang umuwi, naging mas maalaga siya, at naramdaman ko na siya bilang asawa ko. Uminom ka ng vitamins mo, ha? Paalala niya palagi. Kumain ka na ba? Magpahinga ka muna. Mga bagay na matagal ko nang hinihintay sa kanya, na ngayon ko lang naramdaman, ngayon ko lang naranasan. At sa bawat araw na pinapakita niya yon, mas lalo naman akong kinakain ng konsensya ko. Minsan napapahawak ako sa tiyan ko at napapatanong ako sa sarili ko. Tama ba to? Tama ba na magsinungaling ako? Tama ba na hinayaan kong paniwalaan niya ang isang bagay na hindi naman ako sigurado? Pero sa tuwing nakikita ko siyang masaya, sa tuwing nararamdaman ko ang pag-aalaga niya, hindi ko magawang sirain yun. At si Jose, unti-unti rin siyang lumayo. Mas tahimik na siya ngayon, profesional, parang bumalik yung dati. Pero alam ko na hindi na kami babalik pa sa dati. Isang beses, nagtagpo ang mga mata namin sa rearview mirror. Walang nagsasalita sa amin pero ramdam ko ang bigat. At doon ko naintindihan, may mga bagay talagang kailangan mong iwan kahit mahal mo pa. Ngayon, Miss Love, habang hinihintay ko ang pagdating ng anak ko, ng batang to, isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Tama po ba ang ginawa ko? Na pinili kong manatili? Pinili kong magsinungaling sa asawa ko para sa kapayapaan ng lahat?
Pero sa bawat tibok naman ng puso ko, alam kong may katotohanang nakatago. At baka balang araw, pwede itong maningil. Pero sa ngayon, ito ang pinili ko at kailangan kong panindigan. Tama naman siguro ang ginawa ko, hindi ba? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal, Sheila.